Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagninig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang Tortugas United Methodist Church sa Balangas City, Bataan sa pagdiriwang ng kanyang ika-114th anniversary today. Kita-kita tayo doon mamaya. Ang Tortugas UMC ay nasa pamamahala ni Pastora Hazel Bates, Dennis Carlos, chairperson ng CC, Rolando Tison na anniversary committee chairperson, at gayon din kay Deaconess Ate Helen Diwa. Kita-kita tayong mamaya. Belated happy birthday sa mga apo ng ating masugid na taga-subaybay na si Ate Norma Hernandez, sina Dylan Tyron Karingal at Yashi Kaitlin Tan. Belated happy birthday din sa aming kaibigan na si Deli Villanueva ng Davao City. Advance happy birthday kay Giada Dungo, Pastora Eunice Mateo Rivera at kay kumparing Pacifico Boy Anyag. Happy listening kina Pastor Marvin De Leon, kay DJ Dong Fulio, Rosa Arigin, Josephine Carino, Joel Junicio, Epifanio Salvador, Alicia Aragon, Cynthia Valencia, kay Brother David Lanclos at Alicia Cantre. Mayroon bang malaki at maliit na pananampalataya? Kung mayroon, gaano kalaking pananampalataya ang kailangan natin para harapin ang malalaking hamon ng buhay? Ito ang tanong na sasagutin natin ngayon sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa Lucas 17:5 hanggang 10. Babasahin ko ang Filipino Standard Version ng Lucas 17:5 hanggang 10. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin." Kaya sinabi ng Panginoon, "Kung may pananampalataya kayong kasinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikamorong ito, mabunot ka at maitanim ka sa dagat, susundin kayo nito. Sino sa inyo ang magsasabi sa inyong lingkod na kagagaling lang sa bukid dahil sa pag-aararo o pagpapastol ng tupa? Halika na rito agad at umupo sa hapagkainan. Sa halip, hindi ba sasabihin ninyo sa kanya, ipaghanda mo nga ako ng hapunan, magbihis ka at maglingkod sa akin habang ako'y kumakain. Pagkatapos ko ay maaari ka ng kumain. Pinasasalamatan mo ba ang lingkod sa pagsunod niya sa mga utos? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo ay sabihin ninyo, kami ay mga lingkod na walang kabuluhan, ginampanan lang namin ang aming tungkulin. Ang hiling ng mga alagad kay Jesus, dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin. Nararamdaman ba nila na kulang o maliit ang kanilang pananampalataya? O nararamdaman nilang wala silang pananampalataya? May isang Bible scholar ang nagsabi na ang mas akmang hilingin ng mga alagad ay ito, bigyan po ninyo kami ng pananampalataya. Totoo nga naman, it's either you have faith or you have none. Kapag mayroong kang pananampalataya, hindi na yun susukatin kung maliit o malaki. Hindi na yun titimbangin kung mabigat o magaan. Walang iba't ibang laki o timbang ang pananampalataya. Basta't may pananampalataya ka sa tunay na kahulugan ng salita
ay may ganap kang pagtitiwala, ganap at hindi kalahati o kapiraso. Basta't may pananampalataya ka, totohanan ng iyong pagsunod, todo at kumpleto. Sa ating mga Kristiyano, ang ibig sabihin ng pananampalataya ay ang pagtanggap kay Kristo o kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at pagsunod sa kanyang mga utos at pagtulad sa kanyang mga halimbawa. Ang pananampalataya ay hindi siguro, kundi sigurado. Hindi baka sakali, kundi tiyak na tiyak. Ganito ang ibinigay na definisyon ng Hebreo 11:1 tungkol sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang pagiging tiyak sa mga bagay na inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Wika ni Martin Luther King Jr., ang pananampalataya ay ang paghakbang sa unang baitang kahit hindi mo nakikita ang buong hagdanan. Samantalang sinabi naman ni Thomas Aquinas, sa isang may pananampalataya, hindi kailangan ang anumang paliwanag. Sa isang walang pananampalataya, walang anumang paliwanag na sasapat. Ano ba ang sitwasyong kinaharap ng mga alagad kung kaya't hiniling nila kay Jesus na dagdagan ang kanilang pananampalataya? Bago hilingin ng mga alagad na dagdagan ang kanilang pananampalataya, ganito ang sinabi ni Jesus sa kanila ayon sa Lucas 17:3 at 4. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, sawayin mo siya. At kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa isang araw, at 7 ulit siyang lumapit sa iyo na nagsasabing nagsisisi ako, patawarin mo siya. 7 beses na ginawan ka ng kasalanan sa loob lamang ng isang araw, pero 7 beses mong patatawarin dahil 7 beses na humingi sa iyo ng patawad? Aba, hindi talagang kayang gawin yan ng isang normal na tao malibang may pananampalataya siya kay Jesus na nag-uutos hindi lamang na patawarin kundi mahalin ang kaaway. Ang utos ni Jesus ay salungat na salungat sa naturalesa ng tao kung kaya't kailangan ng pananampalataya para ito'y maisagawa. Maaari tayong makapagpatawad ng minsan, o 2, o 3 beses, ngunit 7 beses, manigas ka. That is almost next to impossible. Sa Bible, ang 7 ay simbolo ng pagiging ganap, complete, perfect. Ibig sabihin, walang hangganan, walang limitasyon ang pagpapatawad. Hindi ito binibilang. Hindi ba karaniwan, binibilang natin ang ating pagpapatawad? Ganito ang karaniwan nating dialogue. Pinapatawad na kita pero wag ka nang uulit. O kaya'y nakararami ka na ha? Huli na ito ha? Kailangan natin ng pananampalataya upang harapin ang mga sitwasyong hindi natin kakayanin kung aasa lamang tayo sa ating kakayahan at resources bilang tao. Maraming katumbas ang 7 beses na pagpapatawad na mangangailangan ng pananampalataya upang mapagtagumpayan. Paulit-ulit kang nabigo. Not only once but many times magpapatuloy ka pa ba? Ang paghinto ay wala sa bokabularyo ng isang may pananampalataya. Si Albert Einstein ay 4 na taon na nang makapagsalita. Bumagsak siya nang kumuha ng entrance exam sa Swiss Federal Polytechnic School. Bago mamatay yung tatay ni Einstein, sinabi nito na siya'y nalulungkot sapagkat ang kanyang anak na si Albert
was a complete failure. Ngunit hindi sumuko si Albert hanggang sa siya'y tanghaling the greatest scientist of all time. Bukod sa kanyang theory of relativity, napakarami niyang na-contribute sa advancement ng science tulad ng space exploration at atomic energy. Ang kanyang quantum theory of light ang nagbigay daan sa invention ng television. Wika ni Albert, "Genius is 1% talent and 99% hard work." Lalong walang dahilan para tayo'y sumuko sa mga kabiguan sapagkat bukod sa talento at pagsisikap o hard work, may pananampalataya tayo sa Diyos na ayon sa Efeso 3:20 ay may kapangyarihang gumawa ng higit pa at lalong sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin. Idiniklara ng iyong doktor na may cancer ka at hindi na niya kayang gamutin, may dahilan pa ba para umasa? Kailanman, hindi maaaring mamatay ang pag-asa sa puso ng isang taong may pananampalataya na ganap na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Gaya ng sinasabi sa Lucas 18:27, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Tinagurian ng maraming cancer survivors ang cancer na wake-up call. Kahit hindi nawala ang kanilang cancer, ito naman ang gumising sa kanilang pagkakatulog upang magbago ang kanilang pananaw, upang matuklasan ang malalim na kahulugan ng buhay at upang mabigyang pansin ang mga bagay na totoong mahalaga. Hindi nagamot ang cancer, ngunit gumaling ang kanilang lupaypay na espiritu at lumakas ang pagod na kaluluwa. Natuklasan nila na ito ang higit na mahalaga. Naging karanasan ito ni Pablo na 3 beses na hiniling sa Diyos na alisin ang kanyang karamdaman, ngunit hindi yun nangyari. Nanatili ang karamdaman sa kanyang katawan na hindi naman binanggit sa Biblia kung ano. Gayunman, dumating si Pablo sa punto ng kanyang pananampalataya na nasabi niya sa 2 Korinto 12:9-10. Ngunit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ko ay lubos na nahahayag sa kahinaan. Dahil dito, masaya akong lalong ipagmamalaki ang mga kahinaan ko upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga panlalait, mga paghihirap, mga pag-uusig at mga kasawian, sapagkat kung kailan ako mahina, doon naman ako malakas. Dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin. Hindi sinabi ni Jesus, oo, dadagdagan ko ang inyong pananampalataya o kaya sige, dodoblihin ko ang inyong pananampalataya. Ganito ang sagot ni Jesus sa kanilang kahilingan doon sa verse 6 ng ating aralin. Kung may pananampalataya kayong kasinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikamorong ito, mabunot ka at maitanim sa dagat, susundin kayo nito. Ginamit ni Jesus na tungtungan ng kanyang argumento ang paniniwala ng mga alagad na ang pananampalataya ay nasusukat o natitimbang. Gayunman, sa ginamit ni Jesus na halimbawa, lumitaw na ang mahalaga sa pananampalataya ay hindi ang sukat nito kundi ang pagiging dalisay o genuineness
ng pananampalataya. Ang butil ng mustasa ay napakaliit. Kung ang pananampalatayang kasinlaki lamang ng butil ng mustasa'y nakagagawa ng malaking himala, na tulad ng pagpapalipat ng isang puno mula sa lupa tungo sa dagat, sino pa ang mangangailangan ng malaking pananampalataya? Marahil, napagtanto ng mga alagad na wala pala sila kahit kasinlaki ng butil ng mustasang pananampalataya, sapagkat hindi nila kayang mag-utos sa puno na ito na mabunot sa kanyang pagkakatanim at maitanim sa dagat. In short, wala pala silang pananampalataya. Wika ni Jesus sa Marcos 9:23, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Ang binabanggit dito ni Jesus ay hindi pananampalatayang malaki o mabigat, kundi pananampalatayang totoo, tunay at ganap. Minsan ang nangyari sa mga alagad na hindi nila napalayas ang demonyong umaalipin sa isang bata. Tinanong nila si Jesus kung bakit. Ang sagot ni Jesus ay mababasa natin sa Mateo 17:20. Sabi niya, maliit kasi ang inyong pananampalataya, sapagkat tinitiyak ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasinlaki ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito, ito'y lilipat. Walang anuman na hindi ninyo kayang gawin. Maliit kasi ang inyong pananampalataya. Kasing kahulugan ng pagsasabing wala kasi kayong pananampalataya. Dito, ang kayang utusan ng isang may pananampalataya ay ang paglipat ng bundok sa isang lugar. Tila mas malaking himala ito kaysa pagpapalipat sa puno ng sikamoro. Gayunman, ang punto ay iisa. Ang pananampalataya'y kayang gumawa ng himala, sapagkat ang pananampalataya natin ay nakasandig sa Diyos ng mga himala. Natalakay na natin ang unang bahagi ng ating aralin, ang tungkol sa pananampalataya. May ikalawa itong bahagi, ang tungkol sa attitude o kaasalan ng isang mananampalataya. Nabanggit natin kanina na ang pananampalataya ay ang pagsunod sa mga utos at pagtulad sa mga halimbawa ni Jesus. Nang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kasama rito ang deklarasyon na ang pagsunod sa kanyang utos at pagtulad sa kanyang halimbawa ang siyang magiging layunin, direksyon ng ating buhay. Ang pagtupad dito ang pagmumula ng ating kagalakan at magkakaloob sa atin ng sense of meaning and fulfillment. Kapag ito'y nagawa natin, nagawa lamang natin ang ating tungkulin, kung kaya't hindi tayo dapat maghintay ng papuri o gantimpala. Katulad ng binanggit ni Jesus, hindi pinasasalamatan ng isang Panginoon ang pagsunod ng isang alipin sa kanyang mga utos. Applicable ito sa atin sa pagsunod natin sa mga utos ng Panginoon. Wika ni Jesus sa verse 10, gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo ay sabihin ninyo, kami ay mga lingkod na walang kabuluhan, ginampanan lang namin ang aming tungkulin. Nais ni Jesus na sa ating pagsunod bilang mga mananampalataya ay manatili sa atin ang strong sense of responsibility and humility. Gagawin natin ang ating mga tungkulin na tulad ng pagsunod ng isang alipin sa utos ng kanyang Panginoon. At kapag nagawa na natin, mananatili tayo sa diwa ng pagpapakumbaba. Sa halip na ideklarang tayo'y magagaling
ang sasabihin natin, tayo'y mga aliping walang kabuluhan. Pagkakaroon ng pananampalatayang hindi nasusukat at pagsunod na hindi binibilang, ito ang dapat maging panuntunan natin bilang mga tagasunod ni Jesus. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, salamat po sa araling aming natutuhan. Salamat po na ang tanging kailangan namin ay pananampalatayang kasing liit o kasing laki lamang ng butil ng mustasa. At lahat ay posibleng mangyari. Panginoon, salamat po sapagkat sa pamamagitan ng aming pananampalatayang hindi sinusukat at tinitimbang, lahat ay pwedeng mangyari sa pamamagitan ng iyong biyaya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.